Patuloy ang ginagawang monitoring ng pamahalaang bayan ng Binmaley sa mga lugar na apektado ng walang tigil na pag-ulan, partikular sa mga low-lying areas, habang inihahanda ang mga kinakailangang tulong para sa mga residente. Ayon kay Mayor Pedro A. Merera III, hindi maaaring maging kampante ang lokal na pamahalaan dahil maaari pa ring magkaroon ng mga hindi inaasahang pag-ulan at iba pang epekto ng masamang panahon kahit tila bumubuti na ang sitwasyon. Inatasan na rin ng mga barangay officials na regular na mag-ikot at tukuyin ang mga lugar at pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga barangay officials, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang tanggapan ng munisipyo para sa assessment ng mga apektadong lugar. Nagsagawa rin ang lokal na pamahalaan ng urgent meeting upang paghandaan ang posibleng paglala ng sitwasyon at masuri ang kalagayan ng bawat barangay. Samantala, nakahanda na ang relief operations ng munisipyo sakaling patuloy na lumala ang epekto ng pag-ulan. Sinisikap din ng lokal na pamahalaan na makakuha ng karagdagang ayuda mula sa national government dahil limitado ang pondo ng bayan para sa pagtugon sa malawakang pangangailangan ng mga residente. Apektado rin ng patuloy na pag-ulan ang kabuhayan ng ilang Binmaleynians, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng mataas na tubig at pagbaha. Gayunman, patuloy na nagsusumikap ang mga residente na maipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa kabila ng epekto ng kalamidad. Hindi rin isinasantabi ng alkalde ang posibilidad na isailalim sa state of calamity ang Binmaley. Gayunman, hinihintay pa ng lokal na pamahalaan ang kumpletong ulat mula sa 33 barangay upang matukoy ang lawak ng pinsala at porsyento ng mga lugar na naapektuhan. Magsisilbing batayan ng mga datos mula sa barangay officials, MDRRMO, Municipal Engineering Office at iba pang tanggapan ng munisipyo. Samantala, binigyang diin din ni Mayor Merera ang epekto ng matagal na suspensyon ng klase sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Bagamat mahalaga ang kaligtasan ng mga bata, nais din ng mga magulang na makabalik sila sa paaralan upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Isinasagawa rin ang assessment sa mga paaralang maaaring naapektuhan ng pagbaha upang matukoy ang kinakailangang recovery at repair measures. Muling pinaalalahanan ng alkalde ang mga residente na manatiling alerto, iwasang lumusong sa baha at manatili muna sa ligtas na lugar kung hindi kinakailangang lumabas ng bahay. Mahalaga rin aniyang maging mapagmatyag sa mga posibleng panganib sa paligid na maaaring lumala dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Well, kung titignan natin, patuloy-tuloy pa rin ang ulan, ano? So, unexpected rain coming in, ano? Hindi natin masasabi kasi even pag-asa minsan nasasabi ay maayos na yung ating kalagayan, pero sadya pa rin na ikita natin na mga unseen events na kung darating ang ulan, ano? So patuloy pa rin, ano? Pero nagmamatyaga tayo dahil alam natin na ito'y patuloy-tuloy pa rin ang ulan. Sa panig naman po ninyo, Mayor, na lokal po na pamahalaan, ano po yung mga inihahanda nating tulong para po sa mga residente po ng lugar? Well, sa ngayon, ano, natasan natin ang mga barangay officials tungkol dyan at kinukuha natin yung mga talagang mga alam natin na nadadamage na barangay, no? Lalo na sa low-lying areas, lalo na sa mga taong higit na pangailangan ang mismong mga bibigay ng ating gobyerno. Pero nandyan ang ating mga barangay officials na umiikot, tinitignan yung talagang affected areas, lalo na sa mga pamilyang apektado. Doon po sa mga affected po, Mayor, kumusta naman po yung sa panig naman po ng mga pangkabuhayan ng mga residente so far po? Well, alam natin yan, given na yun, ano? Kahit na sabihin man natin ay kung maabot man ng isang malubhang yung kalagayan ng itong ating dumarating na tubig, ano? Hindi natin unexpected ito. Kahit saan man, kung lalo na pag high tide, hindi natin maasahan na hindi sila maapektuhan. Pero despite na mayroong mga ganung bagay, ay at least lumalaban pa rin ito mga kababayan natin na umangat sa kanilang mga bagay na gusto nila mangyari, no? Sa araw-araw. Mayor, may initial assessment na po ba tayo dito po regarding po dito sa mga pinsalang dulot po ng mga kalamitan? Well, wala pa na isasabihin kayo at kasalukuyan ng mga ating mga barangay officials umikot, pati yung mga MDRMO, no? Lahat ay pinaikot na natin. Nagkaroon tayo ng
nung mga nakaraang araw, no, mismo nagkaroon kami ng urgent meeting tungkol diyan at sabi ko nga sa kanila last Tuesday na kailangan tingnan natin ang ating mga kapaligiran, lalo na yung sa bawat barangay na nasasakupan nila. Kung sakali po, Mayor, na magtuloy-tuloy pa po itong mga pag-ulan, may mga nakahanda po ba tayo or may mga nakastandby po ba tayong mga relief operations and programs? Yes, so nakahanda yan. Siyempre, at isa rin yan, isang bahagi na pangailangan ng taong bayan. So, lahat ay ginagawa natin ng paraan para may ayos, kasi siyempre, with our minimal also na ating pondo, so pinagkakasya natin lahat yan. So, I tried already na humingi tayo ng mga tulong sa ating national. May posibilidad po bang isa-ilalim po ang bayan ng Binmalay sa state of calamity? May posibilidad yan. Basta tuloy-tuloy ang ulan at nakikita natin na talagang yung porsyento ng lumulubog ay more than Kaya until right now, inaantay pa natin ang mga kabuuan report ng ating mga barangay officials sa bawat barangay ng 33. Yes. Mayor, ito po 2 weeks po na class suspension sa mga paaralan. Ano naman po yung parang epekto po nito para sa mga mag-aaral sa mga eskwelahan? Well, alam mo, nung una, tuwang-tuwa yung mga bata dahil at least nare-relax nila ang kanilang mga mind nila, yung pagod na sila sa pag-aaral, siguro ganun. Pero nung mga itong nakaraang isang linggo na, medyo sasabihin niya, Mayor, sabi nila, kailangan kaya magkaroon ng klase dahil sabi nila, hindi ko nakikita, namimiss ko na yung class ko. Wala na kaming baon, sabi nila. Panay tulog, kain kami rito. Baka tataba na kami, sabi nila. And of course, yung mga magulang naman, siyempre, alam nyo naman, gusto naman lahat ng mga magulang na mapunta na sa mga paaralan para at least makapag-aral din yung mga anak nila. At alam natin na pag nasa bahay din yung mga bata, hindi rin makapagpigil kung saan sila umiikot doon sa kanilang bahay. So, kung ano rin makikita na pagkain, kinakain. Yun lang. In relation pa rin po sa mga schools, syempre hindi naman po maiwasan na may mga affected schools po tayo na siguro nakaranas po ng mga pagbaha. May mga pagtulong po ba for recovery? Ito pong Yes, yun ang ating kaya nga inaantay natin ang mga mismong report kasi doon tayo magbabase ng report sa mga mismong MDRMO, sa engineering, lahat ng ating mismong departments ng ating municipalidad at saka sa mga ating mga barangay officials. Ang parati kong mensahe na ay mag-ingat-ingat tayo dahil hindi natin alam yung mga nasa kapaligiran natin, lalo-lalo na sa tuloy-tuloy na ulan, nakikita natin kung ano yung epekto ng ulan, anong epekto ng mismong baha at anong epekto ang ibibigay sa ating katawan. Sana ay dapat tayo magmasid at tayo mismong tumingin sa mga bagay na alam natin makakasira sa ating katawan. Kaya kung tayo na lang kung wala naman tayo talagang sapat na pupuntahan o di kaya pupuntahan na mahalaga ay sa bahay muna tayo para at least may iwas tayo sa mga sakuna na hindi natin maaasahan na sa ganitong mismong ating kinalalagyan ngayon ay kung titingnan natin, minsan aaraw ng 30 minutos, after which 30 minutes, nandiyan na naman dumidilim. So, paiba-ibang ating kalamidad, yung klimato ng ating paligid. So, sana magmasid-masid tayo, relax and enjoy lang, nandiyan sa bahay. Alam natin na marami tayong problema na dinaranasan ngayon. Ang masasabi lang, keep on praying. Iyan lang ang aking may sasabi na mahalagang bagay para sa ating buhay. Para sa programang Zona Libre Patrol Numero 2, Bombo Jaira May Anca nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.